Sa DZRH, sa Elizalde. Forget the past, it's time to mend. A corporate thing. So, ang sinasabi ko na lang, Isang mapayapang hapon Pilipinas, narito na naman ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja, na bumabati sa lahat ng nakikinig sa DZRH at sa lahat ng nanonood ng RHTV, lalong-lalo na sa ating mga kasamahang alagad ng sining at kultura sa buong bansa. Ang pagbasa ng maikling kwento ay karaniwang entry point sa pag-aaral ng panitikan. Di tulad ng pag-unawa sa mga tula o sanaysay, ang maikling kwento ay madaling intindihin. Kadalasan ay simple ang istorya at kayang unawain ng mas nakararami. Sa buwang ito, ilalabas ng Anvil Publishing ang isang bagong koleksyon ng mga maikling kwento mula sa mga kabataang manunulat. At kasama natin sa hapong ito para pag-usapan ang mundo ng panitikan, partikular na ang pagsulat ng maikling kwento, ang isa sa mga patnugot ng aklat na ito, ang tanyag na fictionist at literary editor na si Angelo Lacuesta. Si Angelo Rodriguez Lacuesta, nakilala rin sa palayaw niyang Sarge, ay isang premyadong manunulat na nakamit na ang ilang gantimpala mula sa Don Carlos Palanca Memorial Awards at sa Philippines Graphic Awards para sa kanyang mga isinulat na fiction. Bukod pa sa pagtanggap ng N.V.M. Gonzalez Award, ang kanyang unang koleksyon na maikling kwento na Life Before X and Other Stories ay nanalo ng National Book Award noong 2000 at ng Madrigal Gonzalez Best First Book Award. Ang kanyang ikalawang aklat na White Elephants Stories ay tumanggap naman ng 2004 National Book Award, samantalang ang ikatlo na Flames and Other Stories ay naging finalist sa naturang kompetisyon noong 2009. Nakatanggap din si Sarge ng ilang writing grants at fellowships sa loob at labas ng bansa. Kabilang na ang UP National Writers Workshop noong 1992, ang Silliman National Writers Workshop sa Dumaguete noong ding 1992, ang Writers Retreat sa Hawthornden Castle sa Scotland noong 2003 at ang International Writing Program sa University of Iowa sa Estados Unidos noong 2007. Naging literary editor siya ng Philippines Free Press at kasalukuyang editor-at-large ng Esquire Philippines. Isang mainit na pagbati ang hatid ng Art to Art sa premyadong manunulat at patnugot na si Angelo Lacuesta. Magandang hapon, Sarge, and welcome to Art to Art. Magandang hapon, salamat. Teka muna, Angelo at saka Sarge, medyo malayo naman yung dalawang yun. Talagang malayo. Napakalayo. Paano naging palayaw mo yung Sarge? Okay, galing to sa magulang ko actually yung dad ko, tatay ko, sobrang fan ng Beatles. Eh, di ba may album na Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band? Yes. So, yun talagang lahat kayong magkapatid after a Beatles song. No? Buti na lang yung anak ko, hindi ko ginawa yung ganun din. No? Pero nakikinig din kami ng Beatles. Okay. That's why Sarge. Yeah, that's why it's Sarge, yeah. At salamat din sa pagtawag sa akin na kabataan. No? Bakit? Medyo hindi masyado nangyayari. Hindi. It's all in the mind, Thank you diba? so much. Thank you so much. Okay. Na-mention mo nga yung tatay mo, nasa dugungan sa ninyong pamilya ang pagsusulat. Your father, Amado Lacuesta Jr., is isang tanyag na screenwriter. So, gaano kalaki ang impluensya nito sa desisyon mong pumasok sa panitikan? Actually, that's magandang tanong yun, no? Kasi hindi yung nagsusulat siya para sa pelikula, nag-aaral pa lang, high school pa lang ako noon or grade school. So actually, bawal ako manood ng pelikula ng ginagawa niya noon kasi puro mga yung mga topic niya, mga abortion, mga sex comedy, Working Girls for example, no. So hindi yung pelikula niya Rated mismo. R. Parang ganun. At that time parental guidance. Parental guidance, okay. no. At that time hindi yata yung
kung anong sinulat niya yung naka-influensya sa akin, kundi yung parang milyon ng pagsusulat. Diba? Yung, sa bahay namin talagang pupunta doon mga writer, mga kilala ng mga artist. So wala akong nakilalang ibang tao kundi mga artist tsaka mga writer. At nakita ko yung buhay nila. At yung advice ng tatay ko sa akin is, gawin mo kung anong gusto mo, kung anong, saan ka masaya. Eh, akala ko doon ako masaya. So, nandun ako. Masaya naman pala. Masaya naman. naman. Okay. So, no regrets? No, none at all. So, bakit ka naman pumasok sa short story writing? Short story, I mean, nasabi nyo na rin na talagang yun ang entry point. No? In fact, yung una kong mga nababasa na natatawag nating literature. No? In other words, yung hindi simpleng kwento na may kalaliman is the short story talaga. No? Pagkatapos mo ng mga pelikula or TV, yung short story yung umpisa talaga ng, pagkatapos nun, syempre, magbabasa ka ng nobela. At parang nagustuhan ko talaga yung short story dahil meron siyang kanyang lalim at meron siyang kanyang parang fulfillment na nabibigay. Hindi lang sa nagsusulat, pero pati sa nagbabasa. Pero kung short story, short din ba yung trabaho? Actually, magandang tanong yan, no? Merong mga short story na, well, ang maano ko lang talaga yung experience ko, no? So, in other words, mabilis ba ang trabaho? Mabilis bang makagawa ng short story? Oh, sure. Pwede mo sabihin na, masusulat mo yun ng isang gabi. Isang gabi being 8 hours na tuloy-tuloy. Maikli na yan, pero yung pag-iisip nun, at saka yung parang bubuhayin mo muna sa loob mo yun, di ba? Minsan taon din. No? So, hindi dahil maikli siya, no, na maikli din ang pagka-develop ng short story. No? Maikli ang pagbasa. Pero hindi ang pag-isip, no? At saka yung kailangan very concise, tsaka kailangan klaro kaagad lahat ng characters, yung plot. I mean, mahirap gawin yun na konti lang yung space. Yes, absolutely. Hindi. No, that's true. Maraming nag-iisip na, short story, di ba, parang, parang novel na naka-short pants, di ba? Novel long pants, no? Pero actually, the more na nagsusulat ako ng short story, the more ko naintindihan na, napakahirap nitong gawin. Napakahirap. At kailangan bigyan natin ng respeto rin. Ganun. So what's your favorite short story? That's an interesting, ang favorite ko na short story right now, sasabihin ko right now kasi alam mo, ay short story na, pero matagal ko na itong favorite na sinulat ni Greg Brillantes, no? Gregorio C. Brillantes. Isang napakagaling na short story writer. At kaibigan ko rin siya, pero naging kaibigan ko siya pagkatapos na naging fan ako niya. No? Ang tawag doon is Love, Time, Death, and Dr. Lazaro. Faith, Time, Love, and Dr. Lazaro. Okay. It's a very, 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 very short story, pero napakalakas ng impluensya sa ating buong literatura. No? Yun. Very appropriate basahin ngayon kasi kakatapos lang ng Valentine's Day. Oo nga. In fact, maraming nagsasabi na lahat ng kwento, lahat ng short story ay totoong love story. No? Although medyo romantic yung idea na yon, pero pwede nating isipin, baka nga ganun. Speaking of love, naging guest namin dito sa Art to Art ang iyong may bahay, si Muki Katigbak. Yes, nauna pa nga siya. Na isa ring manunulat. Yes, siya isang Makata. Poetry, yes. Poet. So, yung specialty niya, poetry naman. Yes. Medyo mahirap din intindihin. Usually, Napakahirap, ng masa. napakahirap. Hindi siya ganun kadaling intindihin, no? So, sa bahay ba ninyo, you collaborate, you brainstorm? What's it like being married into the business? Yeah, that's very interesting, no? Kasi, first of all, parang, hindi kami sabay magsulat, no? Siyempre, kung sabay kami magsulat, walang mangyayari sa bahay, di ba? Ang dumi ng bahay kung gano'n. Pero ang nangyayari is, binabasa ko yung trabaho niya at binabasa niya yung trabaho ko. At syempre, we have to be our own worst critic, the worst critics of each other, di ba? Parang gano'n. Nangyayari yun. Sometimes, talagang ako nasasaktan pag may sinasabi siya. Pero alam niyo, mabait akong asawa, so sinusundan ko yung payo niya. Talaga? Masunuring asawa. Hindi, pero ang nangyayari is yung mga sinasabi niya sa akin, tama eh. Meron talaga, I really, really look up to her as a reader. And I feel very lucky to have a reader. Kasi mga ibang manunulat, walang nagbabasa ng trabaho nila na, tsaka wala silang talagang napagkakatiwalaan na nambabasa. Diba? Basta na lang pinapublish nila. Diba? Okay, speaking of your own work, yes. kanina ang tanong was, ano ang paborito mong short story? Ano ang paborito mong short story na sinulat mo? Na sinulat ko? Naku!
Parang ano yan, parang tinanong mo kung sino yung paborito mong anak, no? Kaya isa lang ang anak ko eh. Hindi ko, pero, madaling sagutin yung tanong. Pag tinanong niya ako, sasagutin ko kaagad. Pero honestly, siguro, itong gusto ko. Parang ang exercise ko lagi is dapat yung sinusulat, kasalukuyang ko sinusulat na kwento, yun ang dapat na paborito ko. Wow, pang Miss Universe. Pang Miss Universe. Talaga. Parang yung ginagawa kong anak ngayon, yun ang paborito kong anak. Pero seriously, kasi you're only as good as your last story. That's true. It's just like a ballet dancer. Absolutely. You're only as good as your last performance. Yeah. And you'll feel really bad, di ba? If your last performance was bad, so you have to make up for it. So you really have to pour your heart into it. And it sounds so fake, but pag ginagawa mo na, hindi. Kasi kung inisip mo, hindi itong paborito ka, just wanna get on with it, ayaw mong gawin. Hindi ko gagawin. Hindi mo na matatapos. Hindi eh. So I have to be honest na yun nga yung sagot. No, na ano. So since paborito mo ang current short story na ginagawa mo ngayon, ano ang paborito mong short story okay, ngayon? right now, ang sinusuot ko parang isang episode galing sa kabataan ko. I realized na hindi ko pa talaga nasusulat yung kabataan ko. No? Ang mas nasusulat mo yung kasalukuyan mo. Siguro ngayon, it's time to go back. I don't know. Kasi if I did it before, hindi siya masyado malakas yung feeling. Ngayon, malakas ang feeling. Kaya favorite ko din talaga siya. Yun ang emotion ko ngayon eh. I'm saying. So may pagka-nostalgic ngayon. Yeah, although ang hirap ng nostalgia sa art. No? Kasi it's so easy to mishandle it, no? Or to make it look bad, no? Or to make it look cheap. So actually, yun ang challenge. No? Talaga? Bakit? Kasi parang ang dali ng nostalgia eh. Parang ang dali gumawa ng pelikula na high school life. Di ba? Parang high school kayong lahat. Pero ang hirap gumawa ng magandang pelikula na gano'n. And I think yun ang challenge talaga na when you write something about your youth or any art, no? Any art, music or ganyan na, it's hard to go back to how you felt before without making it making the audience enter your work. Na interested din ako diyan or hindi yung sa'yo lang yan, ginagawa mo lang para sa sarili yan eh. And pag nangyari yun, parang feeling ko, hindi nag-work kasi hindi ko na nabigyan hindi ko na share yung feeling ko eh. No? Yun. So looking back, lalo na sa college days, no? Since na-expose ka na talaga sa writers at an early age and medyo desidido ka na magiging writer ka. After college ba, naging full-time writer ka na That's a good question. No? Actually, pumunta ako, nag-med school ako. No? I went to, nag-pre-med ako tsaka nag-medicine so ako. hindi ka nag-creative writing? Hindi, kasi naisip ko, nakita ko rin yung mga kaibigan ng daddy ko, no, na writer. No? Parang, bakit ganito? Yung writer na to, paano ako mabubuhay niyan bilang writer? No? So meron din akong realistic view, even my dad na, kasi yung dad ko, he was a banker, no? And then he became a writer. And then talagang, naubusan kami ng pera, di ba? Gano'n, ano mong gagawin? Mahirap, di ba? So, I decided na I have to do something to make a living. Eventually, no, habang nasa med school ako, na-realize ko, hindi, pag nagsusulat ka, ang hirap magkaroon ng isa pang ginagawa. No? So, kailangan simple lang yung isang ginagawa mo kasi napaka-komplikado ng pagsulat. Ang hirap naman maging doktor at saka writer. Mahirap si Rizal lang yata ang may kaya naman. At saka si Shekop. Si Rizal, lahat na eh. Pati lahat pinasukan na. Sculptor, visual arts, lahat pinasukan na. Wala nang tinira. Pati pagiging hero, pinasukan niya. Okay. Martir talaga, martir. Mga kaibigan, marami po tayong pag-uusapan kasama ang premiadong fictionist at literary editor na si Sarge Lacuesta. Dito pa rin sa Art to Art. Magbabalik po kami pagkatapos na ilang paalala. Programang hatid ay sining at kulturang para sa lahat. Magbabalik ang Art to Art. Schedule ng mga inaabangang konsyerto. Update sa mga magagandang panoorin sa mga tanghalan at teatro. Narito na ang Art to Art Calendar. Narito ang ating arts calendar. Sa musika, musika ukol sa pag-ibig at trahedya ang tutugtugin ng Philippine Philharmonic Orchestra sa pangunguna ng conductor na si Olivier Ochanin sa kanilang konsyerto sa February 21, alas 8 ng gabi sa Meralco Theater. Guest soloist ang American violinist na si Odin Rathnam. Ang palabas ay pinamagatang Romantic Brahms. Para sa ticket, tumawag sa CCP Marketing Department 832-1125 Local 1806 or sa CCP Box Office 832-3704 or Ticket World sa National Bookstore at 891-9999. Sa sining biswal, inihahandog ng UP Vargas Museum at Canvas ang A Fish
Tale, isang sculpture exhibit ni Daniel de la Cruz sa third floor galleries ng museum. Ang exhibit ay base sa children's story ni Becky Bravo na nagwagi sa Romeo Forbes Children's Story Writing Competition. Ang naturang kwento naman ay batay sa isang obrang ginawa ni de la Cruz. Nilunsad ang storybook at exhibit na A Fish Tale noong February 13. Makikita ang exhibit sa Vargas Museum hanggang February 25. Matatagpuan ang museum sa University of the Philippines Diliman Campus sa Quezon City. Sa Sayao, magsasagawa ang Ballet Manila ng auditions para sa kanilang Project Ballet Futures Scholarship Program sa March 15 at March 16 sa Aliw Theater, CCP Complex, Pasay City. Alas 10 ng umaga ang registration, samantalang alas 2 naman ng hapon ang audition proper. Maaaring mag-apply ang mga babae at lalaki 10 taon hanggang 16 na taong gulang. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa Ballet Manila 525-5967 or 400-0292. Fall in love all over again with Heart to Heart, featuring Ballet Manila and London's newest musical sensation, the West End Mamas and Papas. Love changes everything. Enjoy unforgettable melodies from theater and movies, as well as classics in music and dance, perfect for the season of love. Love changes everything. Heart to Heart with Ballet Manila and the West End Mamas and Papas goes on stage on February 21 and on March 1 at the Aliw Theater. Directed by Roxanne Lapus and with a very special participation of prima ballerina Lisa Makuha Elizalde. Call Ticket World at 891-9999 or ticketworld.com.ph. Heart to Heart is presented by Ballet Manila, Aliw Theater, and the Manila Broadcasting Company with Shield Bath Soap, First United Travel, Sea Air. Special thanks to Island Rose, Ralph's Wines and Spirits, and Star City. Usapang sining at kultura para sa lahat. Kasama ang balerina ng bayan, si Lisa Makuha. Art to Art. Kasama pa rin natin ang multi-awarded fictionist na si Sarge Lacuesta. Okay, Sarge, sa darating na February 28, you are launching Maximum Volume. Yes. Okay, tell us about that. Okay, Maximum Volume is a project, no, kasama ko dito yung co-editor ko si Dean Alfar, isa pang tanyag na writer. Na naging guest na namin dito sa I Art know, to Art. hindi ko alam bakit nahuli ako, pero okay lang. Siya kasama ko, no? And ang inisip kasi namin, ako kasi naging editor ako ng Philippines Free Press, kasalukuyan editor ako ng Esquire Philippines, and talagang napansin namin na parang kung writer ka na bata ngayon, saan ka magpa-publish? Ang hirap-hirap mag-publish ngayon. Hindi katulad nung dati na ang dami, may graphic, nando pa rin graphic ngayon, pero may free press, at may dyaryo nga nagpa-publish ng short story nun. Ngayon hindi na. So, sabi namin, bakit hindi na lang mag-call for entries tayo, ilabas natin yung, magtumawag tayo, humingi tayo ng mga ano. And we only had 1 month to do it kasi alam namin, pag pinatagal namin, mamamatay yung proyektor, eh, no? And you know, more than 160 entries were gathered by us in a matter of 30 days. So it was a competition? Well, technically no. Isa pang problema yun. Napakarami na nating competition. No? Hindi, alam na natin sa pelikula, maraming competition. Ngayon, pati sa short story, marami. Hindi ko sabi masama yun. Pero sana meron din namang parang ipapublish lang natin. Although, of course, since 13 ang pinili namin out of the 160 or more that submitted, may pagka-competitive din. But it's competitive. It's not a race na may politika na papasok, etc., etc. No? Sana. Yes. So Maximum Volume actually is described as a collection of the best Filipino fiction from writers under 40. Under 45. That's 45. Oh, so under 45. Yes. Okay. Sorry, yung 5, baka may magalit. Okay. Sige. Okay. Or baka may sumaya. No? Ay, under 40 pala ako. Sorry. So that was one of the criteria. Yes. Dapat under 45 ka. Yes. As of last year. As of last year. So every year, we plan to bring that out. So younger and younger. Okay, so magkakaroon ng Maximum Volume 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so dapat maghanda na lahat ng mga... Oo. Sana young naman. writers. Oo, lahat ng... Tawag na namin young na 45 na, in fact. And that's also indicative of the fact that
medyo hirap ngayon ang pagsusulat. May time na ang kultura nabubuhay talaga sa literatura, no? Doon nabubuhay. No? Ngayon nabubuhay sa iba, sa pelikula nabubuhay, sa music, di ba? Pero gusto namin makita, mabuhay din siya sa literatura. No? Pero hindi ba dahil mahirap nga ang pagsusulat ngayon, dahil Yes. nga it's so easy to be published because there's the internet. Yes. And ang mga young writers ngayon, Yeah. nagbo-blog na. Yeah. You know, bloggers, you want your Oh, work yeah. to be Ang daming published. Yeah. Ibigay mo sa, di ba? Kahit I-publish ikaw mo sa blog mag-publish. mo. Yeah. Ikaw na Yes. mag-publish. Yes. No? In fact, yun nga nakita ko personally rin as the paradox, no? Na parang, or parang bakit ganun nagkakasal? Kasi ang dami ng, kahit anong isulat mo, pwede mo ilabas. Kahit anong gusto mong basahin, halos, pwede mong i-download o pwede mong basahin, legal or illegal, di ba? Pero ano nangyari, bakit ang pagsusulat, parang na-notice ko is, bumababa yung quality. Hindi lang bumababa yung quality, kumukonti pa yung nagsusulat ng short story. In fact, ngayon, ilan lang ang nagpa-publish sa isang taon ng collection ng short story. So there's a problem. I think a problem is, marami rin namang pwedeng gawin, di ba? Magbasa ka na lang ng article na ganyan lang kaikli sa internet. Magbasa ka na lang ng status sa Facebook. Wala namang problema yun, di ba? Ang siguro 140 lang, characters sa lang. Twitter, Sa 140, di ba? Minsan nga, picture na lang, i-tweet pic mo na lang yan, di ba? Hindi mo na kailangan islagyan ng letters, di ba? Or words, di ba? A picture will suffice. Is worth 1,000 words. Yes, worth 1,000 words, di ba? So, parang, paano naman, ano ko dyan is, because of that paradox, feeling namin is, siguro kailangan natin tingnan na, paano naman natin, paandarin naman natin yung quality ng literature. That's also why, yung dito sa maximum volume, ang ano namin is the literary quality of the work. Of course, paano mo naman ma-define yung literary quality? It's like a dancer saying that that particular piece has a kind of quality that's above the rest. But siguro yun na yung, that's our prerogative as an editor, and may experience na rin kami, and meron na rin kaming aming art to deal with, na nakita namin na, no, baka pwede natin i-push ang quality a little bit. Yes. And gawin nating easy to read, di ba? Maraming writers, hindi ka mabobore, di ba? Parang ganon. So, speaking of qualities, Yes. What are the elements of a good short story? That's very interesting, no? Of course, the classical elements, di ba? The character, plot, di ba? Setting. Alam na natin lahat yun. High school pa lang. Pero siguro, ngayon, for me personally, no? Mayroon din akong gustong i-add dyan na meron din dapat cultural significance yung sinusulat mo, no, na may kwento ang Pilipino, di ba? Hindi pa tapos ang kwento ng Pilipino. Sa literatura nga, halos hindi pa naumpisahan. So I think, sa akin, major part yun for me. And also, there's such a thing as a literary quality for me. No, may kalaliman siya ng konti, na hindi siya parang blog post, di ba? Parang ganon, di ba? Kasi kung ganon, gusto rin natin lagyan ng konting, ipihit din yung, kaya nga volume din ito, lakasan din ng konti yung volume ng pagka-literary niya, di ba? At lakasan yung volume ng mga tao na gustong magsalita, may gustong sabihin, di ba? Kaya nga, naisip na yung, tama yung title na, may volume dun sa title na yun. Okay. So, paano nyo pinili yung 13 na nag-qualify para i-publish from 160 entries? Binasa talaga namin yung 160. Binasa niyo lahat. And then, ano yung criteria na actually, sa amin, basis ninyo for yung, Okay. I mean, and why 13? Di ba unlucky yung 13? Well, sa akin, nga actually unlucky yung 13, but it's just one before 14, which is lucky. Feb 14 is my lucky day, no? Okay. I got engaged on Feb 14. No? Okay. But seriously, but seriously, binasa namin at meron na kaming agreement na it has to be a kind of level of literary quality. Ang gusto ko rin naman is marami kaming hindi na-recognize na names, marami mga bagong names. So, alam mo, isa lang talaga yung criteria na sana may literary quality. May kalaliman siya na pag binasa mo, mas malaki na kukuha mo kaysa yung pinasok mo doon na oras, di ba? At effort para basahin. Okay, so could you read the names of yung mga I have the names. short Yung mga story writers natin, no? na I have the na-publish book na here, sa maximum Okay, volume? the writers are, of course, this is alphabetical order, no? Okay. Heinz Lawrence Ang, Daryl Delgado, who's a published writer already, Glenn Diaz, Gino Dizon, Mark Gaba, who is a poet, no, but actually wrote a short story, Noel De Jesus, who actually lives in Singapore, but writes so vigorously about the Philippines and about Filipinos, Crystal Koo, who also writes from Singapore, Francesca Kwe, or Kit Kwe, Christine Lau, or Tin Lau,
Kate Osias, Michelangelo Samson, another expatriate writer, but whose heart's very much in the Philippines. No? Eliza Victoria, a very accomplished writer, and Isabel Yap. So it's a good mix. No? Yeah. I don't know half of these people. No? Pero yung nabasa ko na, maganda talaga. Masaya. Okay, and on February 28, saan mabibili ang Okay, volume, Power maximum Books, volume? the launch will be in Power It will Books be in at 6 Power p.m. Books. on Feb 28. Of course, Okay. everybody is invited. Please support the book. Kasi paano naman ito maging every year kung hindi natin supportahan, di ba? So, Tsaka supportahan natin ang mga Filipino writers. actually, oo. Alam mo, sobrang kailangan natin supportahan talaga sobra sila. talaga. Yeah. Okay, so what is your take on the rising trend na ang mga literary pieces na ginagawang pelikula at doon na lang natututo ang mga kabataan sa pelikula na Okay. lang. Hindi na sila nagbabasa. Okay, unang-una, napakalaki ng respeto ko sa pelikula. I think it is the medium for the times talaga. And I respect in fact, a lot of movies are better made than the books that inspired them or actually they're based on. No? So, malaking respeto ko. Hindi ko sinasabi na dapat hindi na manood ng pelikula mga bata or kahit TV dahil napakaganda na ng TV shows ngayon. No? Pero siguro magkaroon tayo ng discerning eye. Alam natin kung anong magandang pelikula at anong pangit. Alam natin kung anong magandang literatura at pangit. Hindi lang yung ang lalim naman ng Facebook post na to. O itong list article, wow, ang galing, di ba? Ang dami kong natutunan, di ba? Mas marami kang matutunan sa maikling kwento, di ba? Kaysa sa isang katutak na list article. Kasi hindi mo makuha yung katauhan eh, di ba? So, kung ganun ang tingin natin sa pelikula na, di ba? Ang rich ng lives natin. Sa art, sa music, di ba? Sana pati hanggang ngayon sana sa literatura. Mahirap na hindi na masyado ganun. So kailangan natin, it's not a dead art. Lahat naman ng sining nagde-develop, Yes. nag-iiba ngayon. Hindi naman lahat ng sining ay namamatay, I think. Yeah. So, yung pagbabasa, nagiging, as in, hindi lang siguro na-emphasize sa kultura natin Exactly. ngayon. Even in our educational system, marami talagang yun, parang sa pelikula yan, di ba, maraming nag-argue na it's the audience, no, it's the filmmaker, di ba, may ganyan. You know, kami naman as writers and editors, we're just going to do what we know how to do, no? Yes. Tingnan natin, ilabas natin to. Kung ayaw ng mga tao, tingnan natin yung problema, no? Every year, we'll try to fix it, make it better. Okay. Every year, you said every year. So, yung mga nakikinig sa atin ngayon na mga aspiring short story writers na gustong ma-publish sa maximum volume, meron kayong deadline? Are you accepting entries even now? Well, technically, we can accept entries all the time, but the formal call for entries for the next one, we'll do that on the day this first volume is launched, no? So Feb 28. The deadline is June 30. So there's more time. No? Okay. So we will make that formal call for entries, and we're really hoping for a lot more stories talaga. So excited din kami. Yeah. And so, yung mga gustong mag-submit ng entry, saan masasubmit? Okay, they can submit it to me, sargelacuesta@gmail.com, no? or Dean Alfar at gmail.com. But yeah, they can submit it. Anyway, it will be all over Facebook. So we're also launching it not just under Anvil, but under our own imprint. We made our own imprint at Al Books, no? Kasi para naman, meron kaming independence in putting together the book and putting together an editorial vision, no, as the work continues. Yeah. But syempre, that's built up along the way. Okay. And keeping up with e-technology, Yeah. magiging available din ba as an e-copy? Yes, as an ebook. I don't know the timelines on the ebook, no. Pero certainly magkakaroon ng ebook version. We don't see a dividing line naman between a printed book and an ebook. So eventually, Yes. one click away na lang. Sana one click away at sana basahin din. Yes, for Yes. the best fiction Yes. Filipino writers. Yes. Okay. Maraming salamat. Maraming Sarge, salamat sa inyo. Maraming pagbisita mo salamat dito sa din. amin. Salamat na marami. And of course, good luck sa launch Thank you, ng thank you. Maximum Volume. Thank you, thank you. And may the short stories continue. Thanks so much. Thank you so much. Mga kaibigan, hanggang sa susunod na linggo, samahan ninyo kami ulit dito sa Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Ito po ang inyong balerina ng bayan, Lisa Macuja, nagpupugay sa artistang Pilipino.